So hello mga kamukgang. Samahan niyo po kami ni Madam Kamukgang. At kami po ay magpupunta sa ALS School natin dito sa Victoria mga kamukgang. Samahan niyo po ang inyong kamukgang dahil this is the day that the Lord has made for us para mag-share ng gospel para sa mga ALS student po natin ngayon mga kamukgang. Kaya samahan niyo po kami for today's video mga kamukgang. And I hope na marami ang makatanggap sa ating Panginoong Jesus for today's video. Kaya samahan niyo po kami mga kamukang. Let's go! Palengke ng Victoria kamukang. Dito ang ang ALS nila sa taas. ALS, yan dito. Si Ma'am. Sa Dami kaway. Hello guys. Parang nasa aeroplano lang. Good morning po sa bawat isa. Ako nga po pala si Jokres Cunanan or aka Kamukgang. At ako po ay isang tatay na. 4 na po ang aking anak. Taga Victoria din po ako. Tubong Victoria. Tapos vlogger din po. Alam niyo naman po yan. Nag-vlog po tayo. Puro mukbang, puro food. Tama po. Pero ngayon, okay lang po ba nang mumukbangin po natin ay salita ng Diyos? Amen? Amen. So ito po ay maliit lang. Konting sharing lang. Ito po ay hindi para patungkol sa ating mga religion. Hindi patungkol sa ating mga paniniwala na kung saan-saan. Ito po ay nararapat po nating mapakinggan kasi ito po ay gospel. Good news. Sabi po sa Mateo 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang po tayo dapat mukbang ng mukbang. Dapat, hindi lang puro pagkain ang ating inaatupag. Dapat, nagmumukbang din tayo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen. So, before that, maaari ko po ba kayong imbatahan? Pray muna tayo. Amen? Pray muna tayo. Lord, thank you so much, Panginoon, sa buhay ng mga tao na dito ngayon. Pinupuri ka namin kasasalamatan, Lord God. This day is yours, Lord God. At alam ko, Panginoon, na may gagawin kang miracle sa lugar na to, Panginoon, sa bawat estudyanteng nandito ngayon. Lord, I pray for these young people, Panginoon, na makakilala sa iyo ng gusto. Gamitin mo sila, Lord God, sa iyong purpose, Panginoon, sa iyong God's design. Maraming salamat, Lord God. Bless this day. In Jesus' name? Amen! Amen and amen po, mga kamukgang. Ayan. So, ang pag-uusapan po natin is 3 lamang. Maikli lamang to. 3 G lang. So, yung unang G, God's design. Disenyo ng Diyos. Pangalawa, guilt. Pangatlo, grace. So, ito, mayroon po akong iiwan sa inyong tanong. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Pangalawang tanong, close ka ba ngayon sa Kanya? Gaano ka close? 100% to. Baka may pakpak ka na dyan, bro, ha? Pangatlo, kung matatapos ang buhay mo ngayon, sure ka ba kung saan ka pupunta? Okay. Asan yung props natin? May props tayo dito, guys. Okay. Sa dulo doon. Pag ganun doon, mahaba. Okay. Sige, ganun sa dulo. Ito pong mahabang rope na ito na nakikita po ninyo ngayon, ang illustration po nito ay eternity. Pag namatay po tayo, 2 lang po yung pupuntahan natin. At alam nyo? Impyerno. Pangalawa? Langit. Saan gusto mapunta? Langit. Okay, malinaw. Ang bilis. Ngayon, this is eternity. Itong nakikita yung dilaw. Napakahaba. Yan po yung gagawin nyo sa inyong eternity pag namatay po kayo. Ganyan haba. Sobrang haba, di ba? Pero kulang pa talaga yan. Dapat nga unending eh. Dapat po walang katapusan yung eternity. Tama? Tapos, itong itim na to, this is your life. Ito yung buhay nyo ngayon dito sa lupa. Ganyan lang kaliit. Ganito lang po kaliit. Compare sa eternity. Namatay tayo. Malinaw po ang aking layunin ngayong araw na ito. Ang maipaintindi po sa atin kung ano. Number 1, God's design. Amen?
Dito, gagawin nyo rito sa ating buhay, mag-aaral tayo, mabubuhay, di ba? Pinanganak ka, ayan, ayan ka na. Mabubuhay, tapos kakain, mag-aaral, magbo-boyfriend, mag-girlfriend, mag-aasawa, tatanda, at lilipas din ako. Wala na! Ito lang yung buhay mo. Kaso, itong maliit na buhay na to, panandalian lamang po. Paplanuhin mo lahat ng buhay mo, mag-aaral ka, bla 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 bla, mag-aasawa ka, tapos yung mga anak mo, pag-aaralin mo, pero wala kang plano sa Diyos. Tama? Tama. Masakit, no? Lahat po tayo is andito sa maliit na buhay lamang. We spend this life, all our lives, para lang sa buhay na gumagawa pa tayo ng kasalanan, di ba? Hindi natin napabibigyan yung Diyos sa maliit na buhay na hinihingi niya. Pero ang kapalit lang naman, oh. Ano kapalit? Eternity. Guys, eternity. Gagawin mo dito sa maliit na buhay nito, ang kapalit niyan, eternity. So, Genesis 1, verse 27, guys, we are created in God's image. Ikaw, yung kapugian mo, bro, galing kay God yan. Sa Genesis 2, verse 7, God breathed into the nostrils of Adam. Nung kinreate si Adam, hinulma yan, di ba? Hinulma. Galing sa alabok. Yung lupa, hiningahan ng Diyos sa ilong. Ikaw, hiningahan ka ng Diyos sa ilong, hiningahan ka ng Diyos sa ilong, kaya ka may buhay ngayon. Yun po yung Espiritu Santo na binigay kay Adam. Pero sabi dito, everything was good. Sa Genesis 1, verse 31, maganda po ang kinreate ni God. Di ba? Gumawa siya ng langit lupa, di ba? Ginawa niya po yung mga puno, yung mga animals, Adam sa si Eve. Everything was good, everything was perfect. Wala pa pong kamatayan, wala pang kasalanan. Dumating yung fall. The fall. Si Satan po, siya yung may akda ng kasalanan. Alam niyo naman si Satan, di ba? From heaven, binabalikat yan dito kasi nga, tayo paglaban yan kay God eh. Hindi ko na kailangan i-elaborate, pero ganoon na nangyari. Nung time na bumaba si Satan, ang sabi ni God, huwag kayong kakain ng bunga. Kasi pag kumain kayo, mamamatay kayo. Ito naman si Satan. Si Satan po ay, ibang klase po siya. Crafty, kung tawagin sa Bible. Kaya niyang baliin yung Word of God. Tayo, di tayo nagbabasa ng Bible. Si Satan, alam niya yung salita ng Diyos. Pero binabali niya. Anong sabi ni Satan? Eva, kainin mo to. Kapag kinain mo to, hindi ka naman mamamatay eh. Kakaroon ka pa nga ng kaalaman, kakalino ka. Malalaman mo yung mali. Saka yung tama. Tapos sabi pa ni Satan, magiging parang Diyos ka pag kinain mo to. Eh, di kinain ni Eva ngayon. Pak, hindi nga ako namatay. Eh, punta kay Adan. Adan, hindi ako namatay, kainin mo. Pero hindi nila alam, yung Espiritu ng Diyos sa kanila is, yun po yung namatay. Yung Espiritu ng Diyos, yung binigay kanina. Saan? Sa nostrils. Diba? May binigay hiningan. Nabuhay si Adan. Kaso nawala po yun, yung Espiritu na yun. Nawala yung Holy Spirit sa atin. Dahil sa kagagawa nino. Oo, sige, pwede natin si Satan. Pero hindi talaga nakilig yung tao sa Diyos. Yes, involved si Satan. Andiyan si Satan, involved siya. But our decisions, we have the free will na makapag-isip ng tama sa mali. Nakakasunod po ba? Masaya po ba yung pinag-uusapan? Ang ganda, di ba? Nalalaman natin yung original design ng Diyos. Yung original na design ng tao. Na hindi tayo dapat gumagawa ng out of iniisip lang natin. Importante po talaga pag-usapan to. Kasi sabi ko nga, ulit, ito lang yung buhay natin. Dito po sa mundo. Ito lang po. Sabi ni God, pag kinain mo to, mamamatay ka. Tatag ko naman ni Satan, pag kinain mo to, hindi ka mamamatay. Tatalino ka pa nga eh. Naniwala yung tao. Ngayon, under na tayo ni Satan. Ang masakit. Yung masakit doon. This world belongs to Satan. Hindi talaga ito yung disenyo natin. Dapat kasama natin si God eh. Kaso nga lang, dahil sa isang tao, sabi sa verse, from Adam, nagsimula yung kasalanan, napunta po sa tao. Hanggang ngayon, patuloy po yan. Rules ni God. So, may question po ako, mabuti po ba tayong tao? Amen. Di ba? Mabuti naman eh. Hindi naman tayo talagang ganun kasama. Tama po? So, sa commandments po, may 10 utos ang Diyos. Tama? O, bigay tayo ng isa. Huwag magnanakaw. Huwag papatay. Huwag magsisinungaling. Sabi po sa law, na kapag 10 utos, meron kang hindi nasunod na isa, lahat po yun, hindi mo na sunod.
Yun ang perfect law. Yun po yung talagang utos ni God. And sino ba yung nagnakaw na ng piso sa bulsa ng tatay niya? Piso lang ha? Sino na sa inyo yung nag-white lies? O ngayon, paano yan? Ang usapan ni God, dahil nga si God is just, God is perfect, paano tayo niyan? Di lahat, sa sa eternity, saan tayo pupunta dapat? So, ito na po tayo ngayon. Kasi nga, alam na natin yung pupuntahan natin. Kaya pa tayo nag-uusap dito, di ba? At ito ngayon, nasa guilt na tayo, na part. Sabi sa Romans 3 verse 23, "For all have sinned and fall short for the glory of God." Wala pong umabot. Lahat po tayong makasalanan. Minado po ba tayo doon? Romans 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Lahat tayo gusto sumahod, di ba? Pag nagtatrabaho tayo, alam naman natin yan, di ba? Nagtatrabaho ka, may sahod ka. Sabi sa Bible, pag makasalanan ka, sasahurin mo ay kamatayan. So ito po ay hindi biro. Ito po ay, sabi ko nga kanina, usapan natin kanina, eternity. Ito yung pinag-uusapan natin, magmula pa kanina. Hebrews 9, verse 27. Isang beses lang pong mamamatay ang tao. Isang buhay lang tayo, hindi tayo 9 lives, hindi tayo pusa. Sa buhay lang. At pagkatapos nun, judgment na. Uhusgahan na po tayo. Sabi po sa Bible, pag hinusgahan tayo ni Jesus, ihiwalay ang kambing sa mga tupa. Nalalaman niya. Alam niya yung ginagawa mo. Kahit anong tago natin, guys, walang nakakabasa ng puso ng tao. Si God lang. He can read your mind. Pero itong importante sa atin ngayon, pinaka-importanting pati ng buhay nyo ito ngayon. Naniniwala po ako na hindi aksidente nandito yung airpot ko ngayon. Tapos nakakonect po ako sa inyo. Not an accident. Kasama sa God's design to. Na maligtas po ang bawat tao. Magkikwento ako sa inyo guys, sa Luke 16. Rich man and si Lazarus. Siya po ay isang pulube. Example ito, itong palengke na to is malaking mansyon. At ang nagmamayari ay mayaman, ako. Tapos sa labas niyan, laging nandun si Lazarus. Nangihingi ng pagkain. Tapos naghihintay lang siya ng mugmog. Yung mga kanin-kanin, yung pangkaso na. Kakainin nila ng aso, pinakain niya pa. Ang sabi sa kwento, si Jesus po nagkikwento nito si Jesus mismo. Namatay po silang dalawa sabay. Yung isa napunta sa Sheol. O wala po talagang salitang impyerno sa Bible. Ang Greek word ng impyerno tinatawag natin is Sheol. Mapupunta po sa underground pag namatay po tayo. Ito ganda to. Para at least may idea kayo pag namatay ang tao. Pag namatay ang tao, lahat yan pupunta sa underground. Tapos may mga chamber yan. Namatay yung tao, bababa. So pag namatay yung tao, merong pansamantalang impyerno, may pansamantalang langit. Wala pa yung tunay na langit, Wala pa yung tunay na impyerno dyan. Nakikita nung mayaman na tao, si Lazarus nandun sa kabila. Nandun siya sa bosom ni Abraham. Si Father Abraham po is one of the prophet na rin ng sa Bible. So napunta sila dun sa Abraham's bosom. Nandun, makasalanan, nakikita niya, tapos, uy, sarap naman ang buhay niya ron, painom-inom lang, di ba? Nagkakasiyahan sila ron, tapos ako nasusunog dito, susunog ka dito, tapos sabi niya, sumigaw siya, Abraham, tawagin mo naman si Lazarus, baka kung pwede, kahit yung daliri niya lang, lagyan niya ng tip ng tubig. Tip lang, hanggang sa dila ko, hindi ko na kaya dito ang init. Sobra. Ang masakit dito guys, nasusunog ka na, naaalala mo pa yung mga pinagagawa mo, at nakikita mo pa yung dapat maging purpose mo. Masakit na makita na nasusunog ka, tapos nandun nandun sa kabila yung dapat, nandun ako Hindi uubra yung request mo. Bakit? Kasi may namamagitan sa ating bangin. At hindi ako makakapunta dyan, hindi ka makakapunta rito. Yun lang, alam ba hindi pa permanent justice to. Pero pag ikaw napunta ka doon, wala ka nakawala. Doon ka na. Kahit magsisi ka pa, kahit ano pang gawin mo sa buhay mo ngayon, doon, wala na. Pero ito po kwento po talaga sa Biblia. Ako'y binasa ko lamang at ako'y inintindi. Wala akong halong pananakot. Mga kamukgang alam niya naman ako, di ba? Hindi po tayo ganyan. Pero ako po yung nagsasabi ito ng katotohanan. Totoo lang po ako. At ang Diyos naman po talaga, hindi naman niya po talaga dinesign yung tao para masunog doon. Ang disenyo ng tao is makasama talaga siya. Magpupuri na tayo kay Lord. Magpe-pray tayo doon. Magsasaya tayo kasama si God. Yun po talaga yung purpose natin. Yun po yung gusto niya sa atin. Makasama niya tayo. Sino gusto ba kasama si God? Ngayon, kung gusto natin makasama si God, tapos na tayo sa God's design, tapos na yung pag-guilt ko sa inyo, pero kasama talaga sa parte yun para maintindihan natin yung problema, tapos ito na yung sagot. Di ilan sa inyo, alam naman na itong sasabihin ko, pero makinig pa rin po tayo. Okay? Tapos na yung dalawang G. Isang G na lang. G?
G. Okay? Romans 5 verse 8, Christ died for sinners. Nung tatandaan niyo po, nung namatay, nung nawala yung Holy Spirit kay Adam, dahil nga napailalim tayo doon sa kanina diba, doon sa Garden of Eden, nung time na nalaman ni God, hinahanap si Adon, asan ka na, Adan? Andito po ako. Nagtatago. Ba't ka nagtatago? Kasi po ako'y hubad. Dati, ang tao, wala yung nalalaman na kabalbalan or kalibugan. Wala siyang nalalaman ganun. Kaso, nung pumasok na si Satan, nagkaroon na. Kasi yung prutas na kinain nila is magkakaroon ka ng kaalaman sa kasamaan, sa kabutihan. So, nagkaroon sila ngayon ng ganun, kaisipan. Nakahubad kami. Dati hindi naman kahit nakahubad sila, okay lang nahubad yung Espiritu Santo sa kanila. Nung nalaman ni God yun, anong sabi ni God? Nabasa ko ron ang sabi doon is, binihisan sila ng balat. Dinamitan sila ng balat. So kung may balat, para makakuha kasi ng balat ng hayop, kailangan mo siyang patayin. Tama? Nakukuha po ba? Ang galing itong God's design. So may namatay. May namatay para sa kasalanan natin. At ito nga po yun. Perfect sacrifice kung tawagin, si Jesus Christ. Hebrews 10 verse 10 to 14, once for all, para sa lahat, isang beses lang, namatay, kinumplit, siya lang po yung tao na nakasunod sa 10 utos ng Diyos. Kanina, di ba, sabi natin, sino lang nagsinungaling? Wala na. Pero si Jesus, siya po yung nakasunod ng 10 commandments. Palakpakan natin si Jesus. Si Jesus Christ lang po yung nakasunod ng 10 utos ng Diyos. Ginugol ni Jesus yung bundok ng Golgota. Bit-bit po niya yung cross. Diba, napanood naman na po natin yung ginagawa sa kanya. Diba, nilalatay. Sino nakapanood ng Passion of the Christ? So, nalaman natin kung gaano kahirap yung binitbit na kasalanan ng Diyos para sa atin. All of the sins of the world. Lahat ng kasalanan natin. Sabi nga dito namatay siya sa kasalanan natin during makasalanan pa lang tayo. Hindi ka nagbago, bago siya namatay. Hindi ganun di ba? Makasalanan ka, tapos namatay siya sa'yo. So, either napakasama mong tao, namatay pa rin siya para sa'yo. Libre. Regalo. Ako, may regalo ako, electric fan sa inyo. Libre din. Di ba? Pero yung electric fan na yan, masisira yan. Yung init sa impyerno, hindi kaya ng electric fan yun. Tama? Yung lamig niyan, bibigay yan. Pero yung lamig na ibibigay ni God sa inyo, hindi mawawala. Amen? Okay. Excited na ba kayo sa part na to? Kay Jesus? Are you excited? Kung kanina dun sa impyerno, hindi tayo excited Ayaw natin pag-usapan yun. Ako, ayoko pag-usapan yun. Alam niyo kung bakit? Hindi naman kasi tayo disenyo ron Hindi tayo para dun. Walang taong para doon sa impyerno. Walang taong para doon. Para yun sa mga angels na nakipaglaban kay God dati, kay Satan. Yung mga sumama kay Satan. Sabi doon, nung nakipaglaban si Satan doon sa langit noon, 1/3 po ng anghel sumama sa kanya. 1/3 ng anghel. Sabi po sa Bible, billion-billion ng mga anghel. 1/3 yun. Nandito lahat yun. Ngayon, kung ikaw, tao ka, at naririnig niyo po ako ngayon, wala tayong laban sa angels. Wala tayong laban sa mga evil spirit. Wala po tayong laban diyan. Hindi mo kakayanin, hindi kaya ng utak mo. Babasa ba kayo ng Bible? Hindi ako nanguhusga Pero nagbabasa po ba tayo ng salita ng Diyos? Evil spirit po, nagbabasa ng Bible. Alam niya yung salita ng Diyos, tas tayo hindi alam. Aray ko. Diba? Pero nakukuha niyo po kung gaano katindi yung laban dito. Hakbang mo pa lang, galaw mo pa lang, pagsusuklay mo pa lang. Kitang-kita yan. God has a perfect plan for us na maligtas po tayo. Alam na niya po, doon pa lang po sa Garden of Eden kanina. Ito yung puno. Alam na niyang kakainin talaga ni Eva yun. Alam talagang nandun na si Satan doon. Nakapwesto na si Satan doon. Alam niya yun. Ba't hindi pinigilan ni God? Alam na pala niya Hindi. Hindi niya pipigilan yun kasi nga we have our own free will. Hindi niya pwedeng galawin yung free will na yun. Yung ginawa niya, dahil alam na nga niya mangyayari yun, yung balat na binihis kanina, yun po yung pangitain para sa atin, na may mamamatay para sa kasalanan natin. And that is Jesus Christ. Yan po yung kaisa-isang anak ng Diyos na nabuhay dito sa lupa. Hinubad ang pagka-Diyos. Hindi tayo Diyos Parang ganito po yung hinubad yung pagka-Diyos niya. Ikaw si Superman, tapos nawalan ka ng kapangyarihan. Nag-serve ka sa tao. Guruin mo, napaka-makapangyarihan mo. Tapos, tinanggal mo yung pagka-Diyos mo para kanino? For you, for all of us. Amen? Acts 3 verse 19, repent. Romans 10 verse 9, ito po, palapos na po tayo. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead,
you will be saved. Sino gustong ma-save? Wala naman siguro ditong ayaw ma-save. Diba? So sabi dito, kung idideklara po natin sa ating mga bibig na si Jesus daw ay namatay para sa kasalanan natin, yun lang. Idideklara mo lang. Idideklara lang natin. Namatay si Jesus para sa kasalanan ko. Ligtas na ako. Ang galing. Oo nga. Kasi yun yung free gift eh. Kapag nagbigay ka ng free gift, free yun. At yun yung free gift, yun yung free access. Tatanggapin mo lang si Jesus Christ, wala na. Ligtas ka na. Okay ba yun? At if we believe, we confess that Jesus Christ is Lord, at magsusurrender tayo kay Jesus, maliligtas po tayo. Sabi dito, ngayon, ang tanong ko sa inyo, who is Jesus? Ayan, may tanong ko sa inyo. Who is Jesus? Kanina sinabi, di ba? Siya yung nag-iisang anak ng Diyos Ama na ibinigay para sa atin. Naniniwala po ba tayo doon? Pangalawa, bakit po siya namatay? Para sa kasalanan natin. Amen. Ano po yung mabuting salita ng Diyos? Ito po yun. What is the gospel? Kapag kayo naka-enkwentro kayo ng gospel, anong gospel? What is the gospel? Itong pinag-uusapan natin, this is the gospel. This is the good news. Mabuting balita. Tama po ba? Mabuting balita po ba? Yung naririnig natin ngayon? Mabuti, di ba? Kasi kabutihan ng kaluluwa natin yan. Eternity na natin pinag-uusapan. So kung malinaw sa atin, ano sa tingin nyo yung gusto ng Diyos na gawin natin ngayon? Tanggapin yung free gift. Ano yung free gift kanina? Sabi ko kanina, yung free gift is, i-declare lang natin si Jesus na namatay para sa kasalanan mo. Yun. Gusto niyang tanggapin natin. Madali, mahirap. Madali po ba mahirap? Okay. Kung okay po sa inyo, naiintindihan naman natin lahat. Ang sabi dito, magko-confess tayo sa Kanya. Ko-confess natin yung kasalanan natin sa Kanya. Magre-repent tayo, hingi tayo ng tawad. Tapos pangatlo, faithfully, kailangan maniwala tayo at susurrender natin yung buhay natin sa Kanya. True prayer lang po yun. Ako po ito hindi po sa pilitan. Basta ako po pinadala rito, explain ko na po na mabuti sa inyo, it's up to you guys kung you will going to accept this prayer or not. Hindi siya sa pilitan. Sabi niya kanina, di ba? Free, libreng regalo. Ba't ko kailangan pilit? Libre na nga. Ikukunin mo na lang, tatanggapin mo na lang. Di ba? Common sense na lang. Hanggang, di ba? Common sense na lang. So ito, maaari ko po ba kayong imbitahan lahat na tumayo? Prayer of life nyo to. Magkakapatid po tayo. Yan po yung totoo dyan. Sasabihin ko yung, i-declare ko po, sasabihin ko yung prayer, tapos susundan nyo lang. Free gift. Okay? Libreng regalo. Okay? Are you ready? G. Amang Diyos. Inaamin ko. Na ako. Ay nagkasala. At nangangailangan. Ng iyong kapatawaran. Nagsisisi ako. Sa aking mga kasalanan. At lumalapit. Ako. Sa iyo. Nang may pagpapakumbaba. Naniniwala ako. Na si Jesucristo ay iyong anak na namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ako ng bagong buhay. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo ako. Baguhin mo ang aking puso. At tulungan mo ako mamuhay ayon sa iyong kalooban araw-araw. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, at sa pangako ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. In Jesus' name? Amen! Amen! Thank you, Lord! Salamat po sa buhay ng mga taong ito na nandito ngayon. Kaya natin, pag natin, bukbang na ako nga. 1, 2, 3, go! Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa lahat ng time ninyo. Salamat sa oras na binigkalog sa akin. Thank you so much, guys. Salamat. Imam.